FM with DJ Chinny. Love at first sight is so magical that it stays with you forever. You might move forward, you might settle with someone else. It is gonna stay hidden in your heart. Dear Max FM, ako ito ulit si Yuan. Ang dating proud tomboy noon, babaeng-babae na po ngayon. Naikwento ko nga sa inyo sa part 1 ng story ko na for the very first time in the history of my being, na-in love ako sa lalaki. At hindi ko akalaing darating ang moment na yon na mai-in love ako at first sight kay Jog. Gayong alam kong simula elementary pa lang ay isang lesbian na ako at gusto ko ang mga babae din. So sino ang mag-aakala? First time kong kinilig ng todo-todo sa isang guy. Parang sasabog ang puso ko na parang gusto kong sumigaw na si Jog na ang the one for me. Kung dati-rate, nagbablush lang ako sa harap ng mga kapwa ko babae. Kung dati-rate ang mga lalaki ay parang mga bato lang sa akin. Hindi nag-i-exist. Pero nung makita ko si Jog, sabi ko siya na ang tinadhana para sa akin. Pero after a while, nahimasmasan ako. Nagising ako sa daydreaming ko at ilusyon nang marinig ko ang boses ng isa pang pinsan ni Clinton. Maliban kay Jog, kaharap ko na din si Asha. Oo, si Asha, if you remember. Siya ang first love ko nung high school. And after graduation ay nawala ng kami ng communication. Nagkahiwalay na walang proper closure sa relasyon namin. Bilang parehong babae. Call it puppy love. Pero hindi ko rin naman masasabing love talaga yon. Kasi parang di ko sure that time ang feelings ko. Basta gusto ko lang siya. Dahil tinanggap niya ako bilang ako before. Fast forward. Bigla akong kinabahan. Bigla akong nanlamig nang nagsalita si Asha na, "Hoy, Yuan, ikaw na ba yan? Long time no see babaeng-babae ka ngayon ah." Nagkatitigan kami na para bang sinasabi niyang, "Wait lang, naging tayo, di ba? Ba't di ka na nagparamdam? Kumusta ka na?" Yung mga mata ko, parang wina-warningan si Asha na, "Huwag kang magsalita. Huwag mo akong ibuko." At mukhang naramdam or nakaramdam naman si Asha. Pero yung mga mata niya, parang ang daming gustong sabihin sa akin. And then may parang kumirot sa puso ko. Parang namimiss ko siya bigla. Pero at the same time, kinabahan na baka aminin niya sa mga pinsan niyang naging kami before. At isa akong dakilang tomboy. Natakot akong baka pag nalaman ng mga pinsan niyang sina Clinton na Jog, ay ma-discourage sila sa akin at baka dalawa pa sila ang tuluyang mawala. Okay na sana si Clinton eh. Ang tagal nang niyang nanligaw. Sasagutin ko na sana siya at willing akong maging girlfriend niya bilang regalo sa birthday niya. Pero sa birthday niya din pala, matatagpuan ko ang true love ko. Sa biglang pagsulpot bigla ni Jog. Wala na akong nakita pang iba, kundi siya lang ang the one true love ko. Yan ang sabi ko sa self ko. Hindi ko pa siya kilala. Pinsan pa siya ni Clinton. At Asha, na true love or first love ko nung high school. Kung magbiro nga naman ang tadhana. Pero siguro sobrang determined ako kay Jog to the extent ako na mismo ang humingi ng number niya na walang kaalam-alam si Clinton. Fast forward ulit. Natapos ang gabi ng birthday party ni Clinton na walang natuloy sa mga plano kong pagsagot sa kanya. Akala ko pa naman magkaka-boyfriend na ako. Si Asha naman, nakiramdam lang.
Wala namang usapang nangyari between us. Balita ko naman ay may boyfriend na din naman siya. So dead man na, parang wala lang ang nangyari nun. Parang hindi ko siya niligawan nun. Parang hindi kami nagkaroon ng relasyon noon, way back in high school. To cut the long story short, naging kami ni Jog after 2 months. And I admit, ako ang nanligaw sa kanya. Ako ang habol-habol sa kanya. Habol ng habol kahit ayaw niya. Alam naman niyang tomboyish ako before. Tomboyish, oo. Pero no idea siya na talagang straight lesbian ako nun. At in fact, naging girlfriend ko nga ang pinsan niyang si Asha. First love pa. Sabi niya pa, meron bang lesbiang ganong kaganda? At beauty queen pa. Well, ayaw niyang maniwala. Kung alam niya lang kung gaano ako kaastig noon. Pero di bali na, sabi ko. Basta akin na siya. Pero patawarin ako ng Diyos. Naging dahilan ako ng paghihiwalay ni Jog at girlfriend niya. Oo, Chin. Na-in love din sa akin si Jog. Matapos ko siyang habul-habulin. May long-time girlfriend na siya. Pero naghiwalay din dahil sa akin. Akala ko hindi ko na mapapalambot ang puso ni Jog para sa akin. Pero sa akin na lahat napunta ang atensyon niya. Patawarin ako ni Lord dahil inagaw ko siya sa long-time GF niya. Naging determinado lang talaga akong mapasa akin si Jog. Dahil alam ko, that time, para lang siya sa akin. Hindi lang pala ako astig noon. Astig din ang puso ko. Astig kong mangulit. Ang pinsan ni Clinton na si Jog, ang alam kong itinadhana for me. At hindi si Clinton na lalaking muntikan ko nang sagutin. Pero nung naging kami ni Jog, pinagsalitaan ako ng di maganda ni Clinton. Masama ang mga comments niya about me. Siniraan niya ako kay Jog. Kesyo sa tagal niyang panliligaw, bakit si Jog pa? Ang sabi niya. Bakit si Jog ang pinatulan ko na may girlfriend na? Siya available na available. Inaantay niya lang daw ako. Ang sama ng tingin niya sa akin. Ang sama ng naging ending ng friendship namin. Ang sama ng courtship niya sa akin. So meaning, I dumped him at pinili ko nga si Jog. Kasalanan ko ba? Si Jog ang iniibig ko at hindi siya. Ewan, nabaliw ako bigla na parang ginayuma na sa isang iglap ang isang lesbian like me since younger years. I head over heels ako sa isang guy like Jog. Sabi pa ni Clinton, kung hindi lang daw umeksena si Jog, sana hindi na lang niya inimbitahan sa birthday niya. Kundi sana, kami na. Buti na lang, si Asha, na nahimik naman. At wala akong narinig na nagkakalat siya about us before. Pero until now, I have my fear na baka pag nalaman ni Jog, ay ma-discourage siya at iiwanan niya ako. Came the year 2019. Naging mabuting boyfriend naman si Jog sa akin. Dama ko na kami talaga para sa isa't isa. Ikinasal kami, Chin, noong July 2019. And now, we got 3 kids. Jog and I are happily married. But his relationship with his cousin na si Clinton, mukhang still not in good terms. Pero hindi ko na pinansin pa. Kaya parang nagigilty din ako somehow dahil naging insensitive ako. Naging malupit ba ako kay Clinton? Kasalanan ko ba na pumatol ako sa pinsan niya?
Naging insensitive din ba ako nung inagaw ko si Jog sa girlfriend nito? Wala eh. Na-in love ako. At tinuloy-tuloy ko nang huwag bitawan ang lalaking alam kong nakadestin para sa akin. Masama ba yun? But still, I want to apologize sa mga nasaktan ko. Especially to Clinton, to Asha, at sa girlfriend ni Jog. Jean, mag-asawa na nga kami ni Clinton. Pero sa tingin niyo ba, pagdating ng araw na malalaman niyang naging kami ni Asha na pinsan niya, at ganun ako kaastig before magbabago ang tingin niya sa akin. Hanggang dito na lamang po. Pasensya na sa kahabaan ulit ng story ko. More power to your station. Naway pagpatuloy nyo yan. Ang inyong kamaks. Always you on. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.